tama na yung nandyan ka. Huwag na lang nating ipayabang pa na ikaw ay may kagagawa nito lahat. Klarong-klaro ang Malacanang ang nagdidikta sa pagka-Senate President mo. Period. Okay? Na, nung hearing na yon ay muro-muro na lang yan dahil si Bato de la Rosa ay doon na sumusunod kay Escudero kasi in the bag na. At ito ay inamin ni Jinggoy. Nilaglag niya si Bato na Monday pa daw, in the bag na daw si Bato. Oh, tapos si Bato has to make a big lie, paiyak-iyak. So ito mga kabanat no, na nabisto na ang may pakana pala, kaya napalitan itong si Mig Zubiri. Ay inamin ng dalawang itong nag-discuss ngayon sila, no, ay ang may pakana pala itong Malacanang talaga, kaya napalitan itong si Senate President Mig Zubiri, at yun nga ay ang pumalit itong si Chis Escudero, na para ang dating daw ni Chis Escudero ay nagyayabang kasi nung pumalit siya kaagad, di ba, pagkatapos niya panumpa na bilang Senate President, nagyayabang sa media na ako mismo, di ba, sinabi niya, siguro nakita niyo rin, nagsasabi siya, ako mismo ang naghanap ng paraan o kumbaga nangalap ng suporta para bumoto sa kanya para mapalitan yung leadership. Yun pala, no, ayon dito sa dalawang ito ay yun pala ang talagang may pakana dito mga kabanat ay yung Malacanang. Ayon pa nga sa ibang babalita, may involved ito na malaking halaga, no? Malaking halaga, at yun ang binabanggit nito. At itong si Bato ay napasunod, no? Kaya nga itong si Bato mga kabanat, ayan, no, nakita nyo, paiyak-iyak pa mga kabanat, no? At ito namang si Jinggoy nagyayabang din, no, na bago pang botohan, no, bago pang botohan, itong si Bato daw ay nagpakita na ng suporta dito kay Chis Escudero. Pagkatapos nangiyak-ngiyak itong, kaya tinawag itong Judas Iscariote itong si si Bato de la Rosa. So panoorin natin ito mga kabanat, yung sinabi ng dalawang ito nang may pakana daw, kaya pinalitan si Mig Zubiri ay itong Malacanang, no? Malacanang siguro dahil doon siguro doon sa video leak, kasi itong si Senador Mig Zubiri parang hinayaan lang yung pagdinig ni Senador Bato pero problema si Bato medyo kumamyo din, iwan ko bakit ganun nangyari. So panoorin natin ito mga kabat, kayo na masga dito. Wait lang, nakamute. Pero ha? At di umano meron siya mga inaamin na siyang superhuman feats. Ha? Ano ba sasabi mo rito? Parang siya ang super senator. Oh, yeah. Who can just use his magic wand at he mesmerized the other senators to join his fold. Wow, how fantastic this Escudero senator is. Pakita natin yung mga pinagdadaldal nitong taong ito. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. So yun, napakinggan, no? Inamin daw ni Escudero na siya mismo ang nangalap ng suporta para mapalitan yung Senate President, no? At hindi niya na daw ipapakita sa plenaryo para hindi. So medyo pinuna kasi ito ng ilang mga mga netizen Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon, para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Nakumbinsi ka agad.
Bilis ang 15 senador. Wow, Superman. Pero kung tingnan natin po kung sino ang behind at kanyang conduit sa Malacanang para hikayatin ang mga kasama ng mga senador na pumirma para suportahan siya, klarong-klaro na hindi siya ang may kagagawan sa mga kanyang kasama na sumanib sa kanya. Ito, tingnan natin itong isang video na nagyayabang sila, pero sino yung nasa likod sa kanya? Ano ba Sino yun? yung gumagalaw para sa kanyang pagkasenador? Walang iba kundi ito. Hindi itong PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. At ito yung tauhan ni Mr. Mendoza, PLLO, search na na head natin. ng PLLO, na siyang kaanib ni Escudero sa partido United, Nationalist People. Nationalist, NPC. NPC. Si Dong Mendoza ang gumagalaw dyan at kumbinsihin yung mga senador na utos ni Marcos, nakiusap na si Escudero ang gagawing Senate President. At yan, yung nasa likod ay ang operative ni Mr. Mendoza na si Bernie Sayo, na matagal ng operative ng Congress. Yun ang naglalakad para itong Escudero na ito ay magiging Senate President. Hindi ikaw, Escudero, ang siguro Anong opisina ito, Secretary? Presidential Legislative Liaison Office. O, PLLO. Hindi ako maluloko dahil I've been there. I was once upon a time doing work for PLLO, and the PLLO is really the conducive between Malacanang and the senators on the one hand and the congressmen on the other hand. So yun ang utusan ng Malacanang para hihikayatin ang mga congressmen, sasabihin kung may mga batas na kailangan ipapasa ang Malacanang, sasabihin ng PLLO, Sir, itulak po natin to, priority bill ni Presidente ito. Doon sa Senate naman, isa-isahin kausapin ang mga senador, Sir, ito po ang priority ni Presidente na maipasa po itong batas na ito. But in this particular case, sasabihin ni Mendoza, Sir, utos ni Presidente, makiusap sana. Mendoza. Suportahan natin si Escudero. Ito atang si Mendoza, ito si Secretary Mark Dong L. Mendoza, Presidential Advisor, ito mga kabanat ng Legislative Affairs, no? Assistant Secretary. Itong naman si Bergie. So ito yung binubuo ng tinatawag na PLLO, yung tinatawag na Presidential Legislative Liaison Office. Iwan ko bakit. So pag sinearch mo, no, parang di ako magkakamali, itong 19 ano po ito na-create mga kabanat, November 11, 1987. So panahon ni Cory Aquino ito na-create itong PLLO mga kabanat. Tuloy natin. Mayroon naman tayong ayusan dyan Suportahan natin si Escudero na maging Senate President. Yun ang totoo. Hindi yung ikaw ang naglalakad. Sino bang susunod sa iyo, Escudero? Yung mga senador, hindi yan gagalaw. They are leaders in their own right, and they report to none except to themselves. So don't fool the people. Tama na yung nandyan ka. Huwag na lang nating ipayabang pa na ikaw ay may kagagawa nito lahat. Klarong-klaro ang Malacanang ang nagdidikta sa pagka-Senate President mo. Period. Okay? Tsaka hindi totoo na bigla-biglaan lang yan. 4 days.
So yun, pakinggan nyo sa part ng sinabi, yun ang support sa ating sinabi kanina, na baka sasabihin ay gumagawa tayo ba. Yun ang sinabi kasi na ang nagdidikta ay Malacanang dito kay Chis Escudero. Ibig sabihin, itong si Chis Escudero, no, naging Senate President ito ngayon, hawak sa liig ng Malacanang mga kabanat. Yun ang gustong palabasin ng dalawang ito sa kanilang mga sinasabi. 3 days or 2 days na nakukumbinsi mo? Pagkatanggal ni Zubiri, andyan na kagad Andyan na kagad? si Puso. Yung Puso. At, Sabi pa nga ni Zubiri, yung mga senador, kausap pa niya. So, paano naging magic na nag-jump ship ka agad sa'yo? Anong magic yung ginamit? Siyempre, yung magic ng pera na offer ng Malacanang in terms of additional budget for infrastructure. May envelopes dyan. Additional envelopes according to paring di umano, hindi natin alam. Hindi ko alam ang laman ng envelope. Ganun ang ano dyan, ganun ang ikangay kalakalan dyan sa ano. Ito naman ang isang kanyang denial king din. Kanyang kapartner in crime. Ito with due respect, by figure of speech, his kapartner, si Jammer ba o si Katz ba o si Jammer? Katz and Jammer, kids. Sino ba? Si Katz ba ito o si Jammer? Palagay ko, ito si Jammer. Parating nagja-jam. Pakinggan natin itong kanyang partner. It did not come as a surprise to me because when we counted the numbers, Senator Bato de la Rosa was already included there in our numbers. I have been a witness to several change of leadership in the Senate, being a three-time senator. No? This happened so fast. Actually, it was Senator Escudero who phoned me last week and discussed a lot of things, no? And of course, he intimated to me that he was interested in the Senate presidency. Klaro. Yung sinasabi ko nga na nung hearing na yon ay moro-moro na lang yan dahil si Bato de la Rosa ay doon na sumusunod kay Escudero kasi in the bag na. At ito ay inamin ni Jinggoy. Nilaglag niya si Bato na Monday pa daw, in the bag na daw si Bato. Tapos, si Bato has to make a big lie, paiyak-iyak, nung hapon na pinagsalamatan siya ni Mig Zubiri that, I'm so elated with Bato who stuck with me. So it was an empty ni Bato. praise for Bato because the truth is Bato was already jump ship to Escudero doon pa lang sa hearing na ginanap nung umaga. Kaya sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI, Bato's action was the biggest betrayal. This should enter the Guinness Book of Record, paring Ado. Kasi paiyak-iyak pa, pero di ba mayroong ganon sa Biblia? Historic betrayal of one of the disciples of Jesus Christ. Na si Judas yata. Nabulag yung mata. Si Judas. Dahil sa kasinungalingan. Si Judas yata yung tinatawag disciple. When they cock. Walang tandang dito na walang cock na walang rooster na nag-crow. Kasi sila nagkokro. Naihaw na yung out of guilt. So naguhugas konsyensya. Mr. St. Peter alias tama pare. St. Peter nga talaga ito kasi St. Peter the Rock. Ano ba yung rock? Bato.
bagay na bagay sa Bible ito si Senator Bato eh. St. Peter de la Rosa. St. Peter de la Rosa. The Rock. St. Peter de la Rosa. The Rock. So yan mga kabanat, dyan na lang natin video, no? Pakita sa inyo. Yun nga diniscuss na comment reaction ko dyan kung naniwala kayo dyan na ang may pakana kay Chis Escudero kaya nakaupo ito sa Senate bilang Senate President ay Malacanang ay kagulat-gulat kasi parang ginulantang lahat ng mga kumbaga yung taong bayan na sa biglaang pagpalit ng leadership, no? Biglaang pagpalit ng leadership mga kabanat, no? At sabi nga sa napakinggan natin, kausap pa daw ni Mig Zubiri yung mga kasamahan niya. So paano nangyari na biglang nakakuha kagad ng 15 vote itong si Escudero para patalsikin, no? Pinatalsik kasi si Mig Zubiri. So yun ang nangyari mga kabanat. So para sa akin parang mayroon nga, hindi ako naniwala na ganun kabilis nakakuha agad ng ganung boto. Unless siguro na itong si Mig Zubiri may ginawang mali talaga na harap-harapan sa mga senador kaya biglaan sang pinalitan. Kasi alam naman natin kapag mayroong mali, no, sa nagawa ng Senate President ay talagang nagdideklara ng bakante yung nakaraan si Pacquiao na ganun di ba? Panatandaan ko nagsalita si Pacquiao bakante ang nagtayo si Pacquiao at nagbikan, no? So parang yun ang nangyari. Pero sa akin siguro wala tayong nakitang ginawa si Zubiri na ikakagalit din ng ilang mga senador, pero nagulat tayo bakit biglang pinalitan itong si Mig Zubiri ng ganun na lang at itong si Chis Escudero nga parang nagyabang pa mga kabanat, no? Nagyabang yung dating na sinabi niya siya mismo nangalap 2 days lang, no? Nangalap ng boto, nakakuha agad ng 15 vote. Yun nga, sabi ng nagdi-discuss kanina ay yun nga ay may basbas ng Malacanang at may kasama pa daw envelope o may katumbas na pera yung pagpapalit ng leadership dyan sa Senado para maging utusan, no? Maging tauhan ng Malacanang. Pag sinabi, sige, ganitong iboboto natin, ganitong batas ang gusto ko, di papasa ka agad yun, parang yun ang at saka makontrol din ng Malacanang yung pagdinig, lalo na ngayon, no, yung pagdinig ni Bato medyo malaking dagok yun. Isa sa mga nakita kasi ng ilang ating mga kababayan yung reason kaya napalitan itong si Mig Zubiri dahil doon sa pagdinig ni Bato na hinayaan niyang magkaroon ng pagdinig na parang kinakalaban yung current administration o current president ngayon. Diba? Parang yun nangyari. Kasi yung Kongreso ay wala nang paki dyan ang Kongreso kasi pinsan niya ni President Bongbong Marcos, hindi talaga makikialam yan. No? Pero sa Senado kasi parang magkaibigan sila ni President Bongbong Marcos, pero hinayaan niya kasi yung ilang mga kababayan, ilang mga kapwa niya senador na dinggin, lalo na doon sa PDEA leak. Parang na-involve yung pangalan ni President Bongbong Marcos doon sa 2012 na mayroon daw may issue na ito si President Bongbong Marcos kasi may nakadetect na nag-hit ito ng pinagbabawal ng gamot. So yan mo na mga kabataan. See you next video mga kabanat.